Ayan, magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating Munting Tinig channel. Ito po ang inyong lingkod, ang Munting Tinig ng Ordinaryong Filipino. So ngayong hapon, wala nang patumpik-tumpik pa. Ayan, gusto ko lamang pong ihatid sa inyo ang mga magagandang balita mula po sa ating administration sapagkat alam nyo naman, may mga good news na hindi po inaalintana at hindi po pinapansin ng mga gustong pabagsakin ng gobyerno. Kahit na ang ating mahal na Pangulo ay sinisikap na mawala ang korupsyon sa ating bayan sa pamamagitan po ng mga new program, pag-shift ng paradigm at pag-i-innovate ng possible solution sa mga ganyang klaseng mga circumstansya sa ating lipunan na ginagalawan. So, ang aking ibabalita sa inyo, mga kamunting tinig, ay itong good news na kung saan ay dala po ng ating kakabagong talaga pa lamang na DICT Secretary na walang iba kundi si Secretary Henry Aguda. So matatandaan po natin na mayroon po tayo ngayong bagong DICT Secretary. At nung napag-alaman ko sapagkat inintroduce sa atin, i-introduce sa atin itong tinatawag na cashless society. Magiging cashless na ang ating bansa pagdating ng panahon at yan po ay isa sa mga target po ng ating bagong DICT Secretary na walang iba kundi si Henry Aguda para nang sa ganon ay mabawasan ang mga bad actor. Okay? At the same time, mabawasan ang mga corrupt at saka mga corruption activity sa ating bansa. Alam natin may mga pasaway talaga ng mga opisyal ng gobyerno. Kaya nga po sa Marcos administration, sinisikap po ng administration na matanggal po itong ganito para yung trust natin, sabi po ni Henry Aguda ay maganda at dapat kampante tayo sa kung ano man yung mga mitigation o ano man na mga programa na ginagawa ng gobyerno para nang sa ganon ay mawala yung corruption. Tama nga naman. Kasi pag hindi tayo mag-shift, kaya nga pinapaigting yung programa ng DICT, yung e-commerce, okay? Pagkatapos, isa pa dyan sa mga yung proposal na magiging cashless society ang ating bansa. Actually, hindi lang po si Secretary Aguda, okay? Noon pa man, mga ganun na talaga, yung ating advocacy. O isa sa mga mapag-usapan, pag napanood ninyo, panoorin ninyo yung pilot episode ng Mr. Good News, malalaman nyo po yan kung ano nga ba yung kahalagahan ng digital payments, ng digital transactions, ng tinatawag na cashless society, ready na ba tayo? Pero ako, sa pamamagitan ng paliwanag ni Secretary Henry Aguda, together with our Presidential Communication Office Secretary, nakikita natin na talagang pag mag full-blown po itong klaseng program ng gobyerno na magiging cashless society ang ating bansa, maiwasan yung corruption, maiwasan yung red tape. Kasi direkta ka mag-apply ka online, and then kung ano man yung mga bayaran mo sa gobyerno, o yung mga obligation natin, through through internet na. So, ligtas. Wala kang kausap na kung ano-ano dyan. Walang fixer, walang mga middlemen. So, yun yung mga bagong programa na ng gobyerno, okay, para mapabilis po ang transaction. So, anong tingin po ninyo dyan? Anong tingin po ninyo sa mga ganyang klaseng mga program ng ating gobyerno? Para sa akin, masaya po yan at saka beneficial. At pag-iisipan ng mabuti. Kasi pag cashless, mabilis, hindi na magpila-pila yung tao, hindi na magsusuhol, wala nang under the table, mas ligtas at mapadali yung mga transaksyon para sa lahat sa ating mga Pilipino. Babayad ka ng tax online, apply ka ng tax mo online, lahat-lahat online na. At mamonitor po ng ating Department of Information Communication Technology or ng DICT po natin kung may mga bad actor, agad-agad ma-identify. So, masisecure po yung mga IP address,
Ganon. So kung kayo ang sa tatanungin, handa na ba kayo sa magiging cashless society ang ating bansa? Para sa akin, okay lang. Pero hindi natin ubusin. No? Kasi paano naman yung mga kababayan natin na mga nasa tuktok ng bundok. So very disadvantaged on their part. Pero alam ko na ang gabinete ng ating mahal na presidente ay magaling mag-innovate, at the same time, wala silang ibang hangad kundi ang matulungan ang ating gobyerno. No, matulungan yung ating gobyerno na matigil itong mga red tape, matigil itong mga middleman, matigil itong mga fixer, matigil itong mga suhulan, walang under the table transaction, nakikita po agad-agad online. So kailangan lang paigtingin ng, for example, Department of yung tinatawag po natin na Bureau of Internal Revenue pag magbayad ang ating mga kababayan, no, ng kanilang mga taxes, hindi na sila pipila. Yun ang mga kaganapan na gustong pong tugunan ng ating gobyerno sa pamamagitan po yan ng informasyon na ibinigay po sa atin ng kakatalaga lamang na Department of Information Communication Technology o yung DICT Secretary natin na walang iba kundi si Secretary Henry Aguda. So, kabahan na yung mga kabahan na yung mga corrupt. Mamamonitor na kaagad. Isa din yan sa mga programa ng ating gobyerno ngayon na susuportahan ko. No, susuportahan ko yung ganyang klaseng mga activities para matigil, mamonitor kung may flow ba ng corruption, bawat transaction sa gobyerno. Yun ang ating dapat matanggal. Yun yung dapat nating sugpuin, yung corruption. And abangan natin yan. That's a very, very good news. Kaya tutukan po ninyo yung mga programa ng gobyerno together with the Presidential Communication Office, together with the Department of Information and Communication Technology. No? Panuorin po ninyo ang kanilang pilot episode. Diyan sa Mr. Good News, makakasama nyo dyan yung, yung Department of Information and Communication Technology. Or, pwede din nyo niya na, what we call this, iba-iba siguro na mga guests. Okay? And hosted by no other than Presidential Communication Office Secretary. Okay? Sige. Abangan natin yan kasi nag-pilot episode po sila eh. No? Nag-pilot episode po Mr. Good News. Hala kayo dyan ha, mga Duterte Dehad supporters. Tumoto kayo para maging updated kayo sa mga programa ng gobyerno na dapat alam po at mapapakinabangan mo. Mapapakinabangan natin. Kaysa sa manood kayo dyan sa mga walang kwentang mga rally ng mga Duterte na puro na lang mga paninira. Sa pilot episode nila, ang kanilang guest ay walang iba kundi si DICT Secretary Henry Aguda. At siguro, total pilot episode pa lang, marami pang mga opisyal ng gobyerno ang i-interviewin siguro ng ating PCO Secretary. Marami pang mga magagandang mga balita, mga magagandang mga programa na kung saan ay mapapakinabangan ng sambay ng Pilipino, whether you are pro-administration or anti-administration. So these such kind of programs, this is the program that we need to support. Dapat magiging alert tayo, mapagmatsyag tayo, at the same time, very participative tayo sa mga ganyan, no? Para hindi tayo matulad sa mga Duterte supporters na alam na nila na ganito ang ginagawa ng gobyerno pero nagmamatigas pa rin sila i-acknowledge. Ayaw nilang ilagay sa utak nila, they don't want to acknowledge that this administration really move forward sa pamamagitan po ng pag-shift ng paradigm at pag-innovate ng mga ideya o mga style kung paano po masolusyonan itong mga problema na ito na lalong-lalo na po ang korupsyon sa ating gobyerno. So pag halimbawa maganda po ang program ng gobyerno, i-appreciate natin. Tapos wag lang tayo maghintay ng mga chismis. Tayo mismo ang maghanap ng paraan
upang ikalat natin itong mga paghihirap, itong mga strategy ng ating gobyerno, no, together with the trusted persons of our president, yung tinatawag natin na mga alter ego. At syempre, wag tayong wag tayong makakurap ng mga ginagawa ng mga kampo ng mga Duterte na puro na lang masama yung kanilang mga sinasabi sa taong bayan. O lalong-lalo na kung ano lang mga kasamaan nakikita nila sa gobyerno without understanding the context. So, tanggalin natin yung personalidad na yan. We need to be participative and we need to be active in findings, informations that can add up the body of our knowledge. Mahalaga to. Isang tanong to na kung saan ay pwede ninyong puntahan at saka sagutin natin, no? Pwede nating pwede nating ipagmalaki. Kasi nasa digital era na tayo eh. So, ayun, tapos kung may mga hindi tayo nagustuhan, pwede naman tayo mag-suggest at pwede naman tayong discussion, pwede naman tayo magkuro-kuro. Pero itong na to, handa na ba ang Pilipinas sa tinatawag na cashless society? Yan yung mga tanong. Oo, so kung gusto ninyong malaman, mga kamunting tinig, yung ibig sabihin nito, ano ba ang programa na ito? Ano bang napapaloob sa programa na ito? Ano ba ito kapakinabang sa sambayanang Pilipino? Panoorin po ninyo ang Mr. Good News. Hanapin nyo ang Mr. Good News sa Facebook. Yan, Mr. Good News sa Facebook. And then, after that, makinig kayo at manood kayo. Kasi doon sasabihin din ng ating mga opisyal ng gobyerno kung ano ang programa ng ating mahal na presidente. Ayan. So, ang tanong nila, handa ka na ba sa cashless na Pilipinas? So, panuorin ang unang episode ng Mr. Good News kasama po si DICT Secretary Henry Aguda. Ito po yung pumalit, no? Ito ang ipinalit ng ating mahal na Pangulo sa nagbitiw na DICT Secretary. Kaya nga bagong Pilipinas eh. So we need to move forward for the betterment of the Filipino people. So that's the reason why you anti-government, you need to be open-minded. Wag lang puro puna ng puna sa gobyerno. Kung ngayon, kung hindi nyo gusto yung ganyang klaseng programa ng gobyerno, pwede naman kayo mag-comment, pwede kayo mag-suggest, pwede nyong ipaabot ang inyong mga saloobin sa professional na pamamaraan, hindi sa apolitical. Alam ko naman, ang mga magre-react naman dito, itong mga hindi po nauunawaan. So, bago kayo mag-react, okay, panuorin nyo muna yung kanilang pilot episode. Para nang sa ganon, may alam kayo. Hindi basta-basta magdesisyon. No? Kailangan, you will be enlightened first before magputak ng putak. Kasi ang gobyerno ay ginagawa ang lahat para mapabuti, no, ang mga mamamayan under sa bagong Pilipinas. Okay? Anong sabi po ni DICT Secretary Henry Aguda? Sabi niya, para yung trust natin sa e-commerce mas mapaganda, dapat kampante sila na wala ng mga bad actor talaga sa internet o yung mga mapagsamantala sa mundo ng social media. So panoorin po ninyo yan, ang pilot episode ng Mr. Good News para magkakaalam kayo. Kasi tinatanong tayo ngayon, handa na ba kayo sa cashless society? Now, kung mas gusto ko panoorin po ninyo yan, no? Ibigay natin yung link. Then, kasi medyo mahaba to eh. Medyo mahaba tong itong interview na to kay what you call this, the ICT Secretary. So para magiging informed tayo at ma-inspire at magiging empower, panoorin nyo, manood kayo, ha? Sa mga makabuluhan ng mga programa ng gobyerno. So ano ba ngayon ang ibig sabihin ng cashless society?
under Bagong Pilipinas. Maging updated tayo. Anong sabi sa atin ng ating PCO Secretary? Tumutok para maging updated tayo sa mga programa ng gobyerno na dapat alam mo at mapapakinabangan mo. Yan. Yung sinasabi sa atin dito. No? Kasi isa sa mga usapan nila. So guys, maraming salamat po. Handa na ba kayo na magiging cashless society ang Pilipinas? Handa na ba kayo sa mga pagbabago when it comes to e-commerce industry? Handa na ba kayo sa mga bagong innovation sa pamamagitan ng mga bagong programa ng gobyerno? Tumutok kayo sa mga trusted na government employee or government officials. Huwag kayo maniwala dyan sa mga naninira lang sa gobyerno dahil wala kayong pakinabang dyan. Gets? Okay. So maraming salamat. Kapag kayo po ay bago sa ating channel, huwag kalimutan mag-share, like at saka subscribe. And please don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated anumang oras na mag-upload ako at magla-livestream. Maraming salamat. Adios, Patria Adorada. Sayonara. Again, tayo po ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas.